Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God, dahil pinahintulutan mo po kami na maparito sa lugar po na ito upang ikaw ay masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos dahil itong kadahilanan kung bakit mo kami nilikha, Panginoon. You need worshipers, Lord God, and here we are this morning, giving us the opportunity, Lord God, to worship you, Lord God. Maiangat ka sa pinakamataas na lugar, Panginoon, at maramdaman mo sa lugar na ito. Ikaw, O Diyos, ay dinadakila, binibigyan ng parangal, binibigyan ng importansya, Panginoon. Hallelujah. So please help us this morning, Lord God. Tayuan po namin, Panginoon, kung ano ang nararapat, Lord God, bilang mga mananampalataya, bilang tinawag mo na maglingkod sa iyo, Lord God. And please come in our midst, Lord God. Send your Holy Spirit, Lord God, to break the bread of life. Hayaan mo, Diyos, na maunawaan po namin, higit pa, Panginoon, sa kakayanan po namin bilang mga tao. Hayaan mo, Panginoon, na ang banal na Espiritu, ang aming guro, sa espiritual na kalalagayan ang siyang maghimay ng tinapay ng buhay at pakainin po kami sa umagang ito sa paraan na madali po namin maunawaan dahil siya po ang sumulat ng iyong salita. Siya po, Panginoon, ang may akda, Panginoon, ang salita ng Diyos. Kaya hayaan mo, Panginoon, na siya rin po ang magpakain sa amin sa umagang ito. Muli, gamitin mo lamang po ang putik na labi na ito, Lord God. Ilagay mo ako sa iyong likuran. Ikaw po ang mapunta sa harapan, Panginoon, ng iyong lingkod. Ikaw ang muling makita, matanghal, matanyag, Panginoon. Tanggapin mo po ang lahat ng mga bagay na ito dahil nararapat lamang para sa iyo ang bagay nito, Lord God. Ang putik na labi na ito ay, hallelujah, gapusin mo, Panginoon, sa paraan na hindi makapagbanggit ng mga bagay na hindi nararapat. Kundi yaon lamang, ikatitibay, ikaliligaya ng aming puso at kaluluwa, Panginoon, at magiging malakas po kami, Panginoon, habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating at kami ay iyong agawin. Salamat o Diyos sa pagkakataon na ito na mapaglingkuran ka. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samad dalangin at lahat ng banal ay muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sisigwin muna tayo ng bahagya. Ang ating teksto ay kunin natin sa Joshua chapter 5 verse 15 and Genesis chapter 3 verse 5. So kunin muna natin yung Joshua chapter 5. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Punta naman tayo sa Exodus 3. I'm sorry. Verse 5. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Father God, bless your word and teach us, Lord God, this morning. Wala po kaming alam, pero ikaw ay nangako, Panginoon, sa iyong mga salita. Natuturuan mo ang iyong mga anak. So we claim this morning, Lord God. We claim our sonship this morning, Lord God. And thou, our Father, please teach us, Lord God, this morning. Your ways, Lord God, your thoughts, Lord God. Hayaan mong makuha namin po itong lahat upang sa muling pagdating ng Panginoong Kristo Jesus, magiging handa po kami at alam po namin kung ano ang aming gagawin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin ng lahat ng badal. Muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Praise the Lord. Sisigwi lang tayo pero konektado pa rin ito, mga kapatid. Yung ating binasa, ito ay pagkatapos, mga kapatid, ng Passover, at ito ay pagkatapos na makakain sila. Praise God. Sister Joy, okay ka na? Praise God. Naoperahan ng ating kapatid. At salamat sa Panginoon. Hallelujah. Magaling na. So, makikita po natin ito, natapos na rin silang makakain ng fruit of the land. Yung old corn ng Kanaan, mga kapatid, ay nakakain na sila at huminto na yung pag-ulan ng mana. Huwag po natin kalimutan yun, nung nakakain sila ng bunga, mga kapatid, ng Kanaan, doon naman din huminto sa araw na yon ang pag-ulan ng mana. At ito na yung panahon na naghahanda sila upang salakayin ang Jericho. So we're supposed to take this, mga kapatid, this morning, pero may bagay na pinakita ng Panginoon, dahil hindi ko naman ito alam kung hindi papakita ng Panginoon, na naniniwala ko, talakayin muna natin bago tayo pumunta sa Jericho, mga kapatid.
itong dating tatalakayin ay ito dapat yung tatayuan natin pag tayo naroon na. Kaya makinig po tayong maigi, mga kapatid. Kasi hindi ito ordinaryong bagay. Dito dapat iikot yung, kung seryoso tayo sa pagiging Kristiyano, dito dapat iikot, mga kapatid, yung ating pagiging Kristiyano. So ang ginawa ni Joshua ay tinignan niya ang Jericho. Habang pinagmamasdan niyang Jericho, probably iniisip niya paano niya ito sasalakayin. Meron siyang nakita, mga kapatid, na figure. At yung figure na yon, mga kapatid, yung katauhan na yon ay hugot-hugot niya, hawak-hawak niya, mga kapatid, ang isang espada. At si Joshua ay nagtanong. Sabi niya, mga kapatid, ikaw ba ay kakampi namin o nila? Yun po ang tanong ni Joshua, mga kapatid. Ikaw ba ay kakampi namin o nila, ng mga taga-Canaanites? Ang sabi, mga kapatid, ng figure na yon, yung katauhan na yon, mga kapatid, ang sagot niya ay hindi. Ay, napaka-big, mga kapatid, kung ikaw si Joshua, malabo yung sagot. Kasi sabi niya, hindi. Ba't ka narito kung hindi? Pero sabi niya, hindi rin siya para sa Kanaan eh. Kasi ang tanong, di ba? Ikaw ba ay para sa amin o para sa kaaway? Sabi niya, hindi. So, hindi siya para sa kaaway at hindi rin siya, mga kapatid, para sa Israel. Yung susunod na mga pananalita na kanyang binitawan ay napakahalaga dahil sabi niya, hindi ako para sa Israel, hindi ako para sa Kanaan. Yung sinabi niyang name, mga kapatid, but I came as the captain of the host. Sabi niya, ng Panginoon. Sino yun? Hiwalay ba yung Panginoon doon sa captain of the host? Alalahanin po natin, mga kapatid, tinuruan tayo ng mensahero. Tinuruan tayo about enmorphe. Tinuruan tayo, mga kapatid, kung paano nagpapalit, mga kapatid, ng visible manifestation ang Diyos, mga kapatid. Pero yung nag-ooperate, mga kapatid, sa visible manifestation na yun ay ang Diyos pa rin. At tinawag ni Brother Branham yun na enmorphe. Morphine. Yun yung doon galing yung metamorphosis, mga kapatid, yung pagpapalit ng anyo tulad ng butterfly. So nakita natin, mga kapatid, ang pakilala, pero next week pa natin kasi ito tatalakayin. Tignan lang natin yung figure na ito na nagpakilala as captain of the host. At sabi niya, mga kapatid, siya ay sinugo ng Diyos. At yung sumunod na kanyang sinabi ay, tanggalin mo ang iyong pangyapak dahil ang kinakatayuan mo ay isang banal na lugar. Minsan nakikita ko si Brother Kiel na tinatanggal yung kanyang pangyapak. Ewan ko po yun na nasa ulo niya. I hope yun na nasa ulo niya. Ang di masakit. There was a time, nandun din po ako sa Tala, nagkakaroon ng problema tungkol kay Pastor Tamboy. Tinawag si Sister Ligaya at nung tinignan ko yung kanyang paa, inalis yung kanyang pangyapak at umakyat, mga kapatid, doon sa pulpito at siya'y nagsalita na wala siyang pangyapak. It's a big question sa akin dahil yung tumawag na pastor ay nakasapatos. Pero si Sister Ligaya, kilala niyo naman si Sister Ligaya, no? Sister Ligaya, yun yung ate ni Pastor Tamboy. At asawa ng dating pastor, mga kapatid, na San Isidro. Ang San Isidro, ang pagkakaalam ko, wala na ngayon. Yung pinagpapastoran ni Pastor Doming, ang alam ko, close na yun ngayon, mga kapatid. Tama ba, Brother Ken? So, di ko alam paano nangyari ito. Now, tandaan po natin na ang nagsabi ay yung captain of the host. Diniman niya, mga kapatid, na tanggalin mo ang iyong pangyapak dahil ikaw ay nasa banal na lugar. And kung sisilipin natin, mga kapatid, ang bagay na ito, kahit sa natural na kalalagayan ay makikita natin. Naalala ko nung ako'y pumunta, may problema si Brother Russell. Silang mag-asawa noon, buhay pa si Sister Marjorie. Pagpasok ko doon sa bahay nila, lahat ng pangyapak nasa labas. Ginagawa niya rin ba sa bahay niya, sister? Sa inyo? So talagang kogal yan, ha? So, pagpasok ko, naipasok ko yung sapatos ko. Pero nakita ko, mga kapatid, lahat ng tsinelas ay nandun sa labas. Eh, laking probinsya rin ako.
Sa probinsya, mga kapatid, pag pumasok ka, yung mga old-timer talaga, pag pumasok ka sa anumang bahay, mga kapatid, kahit yung bahay nila, Sister Ruby, ay lupa. Lupa yung sahig. Ewan ko kung bakit ganun. Kailangan tanggalin mo yung sapatos mo o pangyapak mo at papasok ka. Kahit madumi yung hindi madumi, kahit hindi maganda yung sahig, talagang kailangan tanggalin mo yung pangyapak mo. Brother Danny, ganun din ba sa inyo? Sa probinsya, amen. So ganun din sa kanila. Ano pa kaya kung ang papasukan ng mga kapatid, which nangyari sa akin, bukod doon kay Brother Russell, pumasok ako sa isang lugar, sa probinsya kasi mga kapatid, pakintaban doon. Hindi yung ulo ko, yung sahiga. Palagi kasi sinasabi ng anak ko, Dad, ba't ang liwanag doon sa lugar nila? So pag pinapakita mahigit, ganito yung sahig, yung kulay pula. So yung floor waxan mo yan mga kapatid. Kung wala kang floor wax, yung tinatawag na sperma, alam niyo yan, Brother Jolas, yung kandila na kulay pula, mga kapatid, ilalagay mo yan sa isang lata at lalagay mo ng kunting kerosene at yun ay idadaran mo mga kapatid upang matunaw at maging parang Clorox. At pagkatapos, yun ang gagamitin mong Clorox mga kapatid. Pagkatapos, 1, 2, 3, kuskus na mga kapatid. Kailangan kumintab yan, hindi mo pwedeng bitawan yan ng hindi makintab. So napunta ko sa isang lugar na gano'n. Eh hindi na uso yung tanggalan ng sapatos. Laki na ako eh. High school na. Diretso ako. Pagpasok ko mga kapatid, yung sumunod sa akin, nagtanggalan sila ng pangyapak. Nahiya ako. Di bumalik ako sa pintuan, mga kapatid, para tanggalin yung aking pangyapak. Pero sabi nung pinuntahan namin, makikikain na nga, nandumi pa yun. Sabi niya, wag mo nang tanggalin. Wag mo nang tanggalin, sabi niya. Pero, sa puso mo, alam mo, nadumihan mo, at yung iba talaga nagtatanggal sila. Kahit sinabi niya, wag mong tanggalin, bumalik pa rin ako, nagtanggal ako ng sapatos ko. Mabuti na lang, dibutas yung medyas. Mga kapatid. So nagtanggal ako ng aking sapatos at saka ako pumasok. Nakikita niyo ba, mga kapatid, yung esensya kung bakit sabi ng Diyos, sabi ng Captain of the Host, mga kapatid, tanggalin mo ang pangyapak mo dahil ang lugar na ito ay banal. Kung sa natural na kalalagayan, mga kapatid, nahiya ka sa kapwa mo tao na pumasok sa isang lugar na pag-aari niya, mga kapatid, na napakalinis. Nahiya kang pumasok na yung pangyapak mo, mga kapatid, ay nakasuot sa iyong paa. Paano pa kaya kung yung lugar na yun ay lugar ng Diyos? At sabi, mga kapatid, ng ating banal na kasulatan, whether 2 or 3 gathered in my name, I will be in their midst. So this is a holy ground. Come church! Dapat nakikita natin na ito ay banal na lugar. At sabi niya, tanggalin mo ang iyong pang-apak. Ano kaya kung sinabi ni Joshua, sino ka para magpatanggal ng ating pangyapak? Parehas lang tayo. Kung tatanggalin ko, tanggalin mo rin. Paano kaya kung gano'n ang sinabi ni Joshua? Ang tingin niya, mga kapatid, tao lang yung nagsasalita. Paano kung gano'n ang naging tingin ni Joshua? Tao ka lang. I don't care sino ka na nakatayo dyan. I don't care sino ka na nakatayo dyan sa pulpito. Tao ka lang. Di ba gano'n ang tumatakbo sa isip namin? Kaya minsan tayo nakikinig, nagiging irreverent tayo, nagiging restless tayo. Di ba? Gusto natin matapos na agad yung gawain dahil parang sinisinggan yung ating puwet sa mga salita na ating naririnig. Brother Russell, paano kaya kung gano'n din ang reaction ni Joshua? Paano ang ginawa ni Joshua? Tingnan po natin ang ginawa ni Joshua. Sabi niya, ang ginawa ni Joshua ay tinanggal niya yung kanyang apak at sabi niya, ano po ang pwede kong gawin? Hallelujah! Hindi siya huminto, mga kapatid, na tinanggal lamang yung kanyang pang-apak, kundi tinanong niya kung ano ang maaari niya gawin. Hindi in-acknowledge, mga kapatid, ng Captain of the Host. Yung sabi niya, kakampi ka ba namin o kakampi nila? Sabi niya, I came as a Captain of the Host. Kung siya ang Captain of the Host, mga kapatid, siya yung Supreme Leader. At kung siya yung Supreme Leader, mga kapatid, ikaw ang kakampi sa kanya, hindi siya ang kakampi sa'yo.
Kung ano man ang nais niya, iyon ang masunod. Hindi mo masusunurin yung nais mo sa nais niya. Come on, church! Maraming pagkakataon ganun tayo. Mayroon tayong sariling kaisipan. Meron tayong sariling kaparahanan kung paano gawin ang isang bagay. At nauuna na tayo nang hindi manlabang natin. Isinasangguni sa Diyos kung ano yung dapat natin gawin. Ang mahalaga, magawa natin. Dahil itong naisip natin ang tama. Itong dapat natin gagawin. Inuunahan na natin ang Diyos. Hindi tayo tulad ng Gideon na humingi muna ng palatandaan, mga kapatid, kung anong nararapat niya gawin. Kung totoong ikaw ay Diyos na nagsasabi sa akin na akong mamumuno sa Israel na ako'y galing sa pinakamahinang tribo ng Israel, ilalagay ko itong balat ng tupa dito sa labas. Pagdating ng umaga, ito ay basa. Dahil totoo nga. Hallelujah. Totoo nga. May sinusugo mo ako na ako ang mamumuno. Kahit ako ang pinakamahina sa tribo ng Israel. Ang tribo namin na Manasya ang pinakamahina sa Israel. Gagawin ko ang kalooban mo. Pagdating ng umaga, first time, yung tupa ay basa. Sabi niya, nagduda pa rin. Eh siyempre na pala mababasa ko. Dahil buong gabi ay may hamog. At pag ito'y nahamogan, siyempre basa. So sabi niya, hingin pa ako ng isang sign. 2 signs. Sabi niya, pagdating ng umaga, tuyo yung balat ng tupa, dahil kalooban mo, Panginoon, na ako ay mamumuno sa pinakamahina na tribo ang aking kinalalagyan. Tatanggapin ko na ako'y maging isang leader. Ayaw niya maging leader. Alam niyo, yung mga ayaw maging leader, yung patuloy nagiging leader. Di ba? Dito ayaw maging leader, hindi naman tuloy leader. Purihin ng Panginoon. Saan na nangyari? Kinabukasan, pagising niya. Tuyo! Tuyo, mga kapatid. The other day, basa. But he is asking for a sign. Ay, ang basta-basta na lang gawin ang isang bagay na wala, mga kapatid, sa kalooban, siya ng Diyos. Gusto niya, pag ginawa niya isang bagay na sa kalooban siya ng Diyos. Dahil pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kakampi mo ang Diyos, mga kapatid, ang gagawa para sa iyo, hindi ikaw ang gagawa. Bagamat ikaw ang nagigipaglaban, hindi ikaw talaga nagigipaglaban, siya ang nagigipaglaban sa iyo. Paano ka matatalo? Come on, church! Nangyari na yan, mga kapatid, doon sa Exodus, mga kapatid, doon sila tatawid. Sa araw na ito, makikita nyo kadakilan ng Diyos. Be still and know that I'm God. Sabi, mga kapatid, ng ating Diyos. At sino ang gumawa, mga kapatid, hallelujah, ng pakikipagbaga? Ang Israel ba? Hindi. Sumunod lamang ang Israel. Yaon lamang ang kailangan gawin kung minsan ang isang tao sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi salita ni Pastor. Sinasaysay lamang ni Pastor ang salita ng Diyos. Kung may sinaysay ako sa inyo na salita ng tao, balikan niyo ako. Kung may sinaysay ako sa inyo na kalooban ng tao, balikan po ninyo ako. Batiin ninyo ako, pamukha niyo sa akin. Pero kung ito ay kalooban ng Diyos, wala tayong karapatan mag-rebelde. Wala tayong karapatan sumama ang loob natin. Dapat nagkagalang tayo sa communion. Communion dito. Hindi na wala tayong karapatan magpakita ng kalumbayan. We are in communion with God. Amen. Oh my Lord. Hallelujah. Inulit ko ba ito, mga kapatid, didiinan sa church na ito? We are in communion with God. Yung tao nga, nakakita ko ng mga tao, pag nakakita sila ng kakilala nila sa multo, tuwa sila. Nandito ka rin pala. Nandito rin ako. Nandito ako. Masaya tayo. Di ba? Di ba? Ganun, di ba? Bakit hindi ganun dito sa church, Brother Rizal? Bakit hindi ganun? Hihigit pa sa tao yung ating... Amen. Praise the Lord. Higit pa yung guest natin sa umagang higit pa sa tao. Akala natin nakikita. But if we're connected with Him, mararamdaman mo nandito siya. Amen. Hallelujah. Lord, hallelujah. At pagkaramdaman mo, dahil konektado ka sa kanya, yung puso mo naglulugdan. Amen. Natutuwa ka. Masaya ka. Amen. Dahil nakikiusap siya sa'yo. Amen. Hallelujah. Nakikitubo siya sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ba, kung tayo mahal ng Diyos, mababayan na lang tayo. Bahala ka sa buhay mo. Kung minsan ganun tayo mga tao. Kung makukulit yung anak natin, sobrang ng kulit, at punong-puno na tayo, sabi natin, bahala ka sa buhay mo. Di ba, kung minsan sumasagot tayo ng ganun, di ba? Hanggang sa tayo ay mag-mature na. Habang tayo nagmamature, nag-iiba na yung kaisipan natin. Natututo na tayo. Mga kapatid na, tignan ang ating mga anak, nangigit pa sa nakikita natin natin.
Nagkakaroon tayo ng compassion. Dahil anak natin sila, ayaw natin sila makahamak. Amen. Right. Nagiging compassionate tayo, na mas nagiging maalalahanin tayo, at mas nagiging mapasensya tayo. Pero hindi pa rin nawawala yung paggabay sa ating mga anak. Nandun pa rin. Purihin ang Panginoon. See, when you're in contact with God, and He is in your presence, mga kapatid, He will require holiness. Magre-require siya ng kabanalan, mga kapatid. Hindi niya sinabing maging banal ka. Pero yung the mere presence of God in that place, mga kapatid, without mentioning that He's holy, mga kapatid, Joshua bowed. If that person is not holy, ang tinuro niya, mga kapatid, yung ground lang. Can you see it? Yung ground lang, yung kinakatayon lang yung tinuro niya. Tanggalin mo ang pangapat mo dahil ang lugar na ito ay banal. Hindi niya sinabing tanggalin mo ang pangapat mo dahil ang banal. Hindi niya na-require yun. Pero where God is, you could discern that He is holy. Kung nasa ng Diyos, madidiscern mo, mapag-uunawa mo na siya ay banal. Amen. At pag siya ay banal, kikilos ng banal. Hindi ka pwedeng hindi kumilos ng banal, mga kapatid. Anong ginawa niya, mga kapatid? Nagpatira pa si Joshua. Can you see that? Nagpatira pa siya, mga kapatid, sa presensya ng captain of the host in full submission. Pag nakakarinig kayo ng salita, huwag natin isipin, kinukontrol ako ng tao niya, gusto akong pasunod sa gusto niya. Nakakaawa kung gano'n ang, nakakaawa ka, kapatid, kung gano'n ang kaisipan mo. Kasi kung gano'n ang kaisipan mo, gano'n ang gusto mong gawin. You are the mirror of what you are afraid of. Kung takot ka sa isang bagay na ganito, pinapakita lamang sa iyo kung ano yung ginagawa. Alam niyo ba yun? Because where will you get judged na? Saan ka kukuha ng panghatol mo? Kung hindi mo na-experience yung bagay na yan. At alam mo kung ano ibig sabihin nun. You cannot. Kung ignorante ka sa isang bagay, hindi mo pwedeng hatulan ng isang bagay. You must know something about that thing personally, para sabihin mo na ito ay gano'n. Come on, church. Kaya mirror yan. Every time you speak something, judging someone, you are that one. Bigat na, no? Pero yun ang katotohanan. Kaya sabi ni Brother Branham, kung wala kang masabing maganda, huwag ka na magsalita. So, tatakbo pa rin natin sa isip yan. Kasi ang Diyos, hindi lamang naman yung lumalabas sa bibig mo, nakikita niya. At naririnig niya. Kung ano yung nasa isip mo, mga kapatid, nakikita pa rin ng Diyos. Diba? Hebrews chapter 4, verse 13, hayag sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Sabi ito. So kung ano yung nasa isip mo, mga kapatid, nakikita niya. You have to submit your whole being. If you cannot submit your whole being, kawawa tayo. Lahat tayo. Hindi ito pag isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Lahat tayo. We must submit. And all of us have weaknesses. Hindi pwedeng wala kang weakness, mga kapatid. Meron na meron ka. Ang yung weaknesses mo na yon, yung weaknesses ng tao, doon siya kinagapos ng kaaway. Kung wala yun, walang magagawang kaaway. See? Kaya kailangan, hindi tayo, if you read 1 Corinthians chapter 6, makikita mo doon. Diba? Ayaw ng padaya. Pero nandadaya din kayo. Kayo yung mga nandadaya sa inyo. Diba? You cannot judge well. Kailangan nyo pang pumunta sa hindi mga mananampalataya para patulan kayong dalawa. Yung ina-accuse mo sa kapatid mo, ginagawa mo rin kasi. Parehas kayo. Sabi ko, diba, 1 Corinthians chapter 6, you know you not that you are, that you will judge the world. Makikita nyo doon. Mga kapatid. Kaya sabi doon, wala bang marunong sa inyo? Wala bang may wisdom sa inyo? At siya umatod sa inyo? Bakit kailangan nyo pa bang dalhin yung inyong hindi pagkakaunawaan sa mga hindi mananampalataya para siya umatod sa inyo? Hindi nyo yan magawa. Kasi kayo mismo ay gumagawa ng bagay na ginagawa ng tao na gumagawa ng bagay na sa tingin nyo hindi tama sa inyo. Can you see that? So lahat tayo, mga kapatid, are at fault. Lahat tayo nasa kamalian. And every time we speak against our brothers and sisters, mga kapatid, saan bumabalik yan sa atin? Huwag lang natin kunin yung trabaho ng pastor. Kasi yung pastor, kailangan niya pangaral. Pag hindi siya makapangaral, wala na siya mga kapatid trabaho. Hindi na siya magpapastor.
Yun ang trabaho ng pastor, mangaral. Ang trabaho ng tupa, makinig. Alam niyo ba yun ang sinasabi? Sabi ni Brother Branham, ang tupa, wala itong kakayanan, itaguyod ang kanyang sarili. Kaya kailangan niya ang pastor. Sabi ni Brother Branham, pinakamiserable na hayop ang tupa. Dahil ito yung hayop na walang depensa sa kanyang sarili. Napakapal ng kanyang balahibo, napakabigat niya, pero yung kanyang mga paa at hita ay napakanipis. Matapos wala siyang pangil. Sabi ko nga, parang bagang lahat yung ngipin niya. So pag siya, mga kapatid, ay inatake, wala siyang depensa. Tandaan natin, yun ang katatayuan ng isang mananampalataya. Tupa. Wala siyang depensa. Hindi siya makakagat. Kung ipamil sana siya, pag kumagat, talagang babaon, masasaktan yung predator. Dahil wala eh. Hindi rin siya makakatakbo dahil ang liliit at inipis ng kanyang paa, di ba? Pag nahulog pa nga siya sa tubigan at nabasa yung kanyang wall, patay siya. Tubigan, sanlibutan. Hindi siya pwede nakababad sa sanlibutan. Kailangan meron siyang pastor para iahon siya doon sa sanlibutan. And you're always in contact with the Word. Sino mag-aalis sa inyo doon sa sanlibutan? Unang pastor. So please hear. Makinig kayo kung hindi ito personal na atake. Pag nag-preach sa inyong pastor because he deserves something. And he speak without naming names. Ngayon kung ikaw yun, kunin mo, praise God, hallelujah, amen Lord. Baguhin mo ako. Nakita ko sa pamagitan ng pangungusap mo, ako yun. Hindi ko kaya, gustong-gusto ko na eh. Nang namin, yung pag-ugaling ganun, pero ayoko. Then ngayon pala, binabati mo ako. Tutulungan mo ako, alisin mo Panginoon. Ganun dapat yung ating attitude, mga kapatid. Because every time we are gathered, when there are 2 or 3 gathered in His name, He is here in our midst. So it requires holiness. Nagre-require siya ng holiness, kaya kailangan kumilos tayong banal. Kung may dala tayong kapaitan sa ating puso, paano natin masasabing nasa kalalagayan tayo ng banal? Di ba sabi ng banal na kasulatan, kung tayo ay may mga kapaitan sa puso, masisira tayo ng kapaitan na yun. Kaya yun ang una, higit sa lahat, matanggal. Yun ang hadlang para mapagpala tayo ng Panginoon. Alisin ang kapaitan sa ating mga puso at upang pakitunguhan tayo ng Diyos ng maayos, mga kapatid, ayon sa kanyang kalooban. See, when He is, alam nyo sa in the past, mga kapatid, pag sinabi mong Near East, interchangeably, yan din po ay Middle East. Okay? So, Near East and Middle East are interchangeable, mga kapatid. Pag sinabi mong Near East, Middle East. At kasama na dyan ng Egypt, Israel, etc., mga kapatid. So doon, noong unang panahon, para ikaw, mga kapatid, ay pag ikaw ay nasa isang lipunan, may status dyan. Yung mga mayayaman at bikaya, kailangan nakapang-apak sila, nakapang-yapak. Si status kayo, I'm rich. You put your up. I'm rich. Susunod ko lang tayo, mayaman ako. Kita niyo, yung pang-apak ako. Pag ikaw ay mahirap o alipin, pag ikaw ay lumabas, kailangan ikaw ay walang pang-apak. Susunod ko lang, it's a status quo. Pinapakita mo, mga kapatid, na I'm your slave. Pinapakita mo ang humility, pagpapakumbaba sa harapan ng mas may halaga sa'yo. Mas mahalaga yung may pang-apat. Yun ang status niya. Wala kang magagawa. Yun ang kalalagayan. Pag ikaw ay mahirap, wala kang magagawa rin. Unless gumawa ka ng mga bagay na hindi tama para maging kapantay mo siya. Pero during that time, napakahirap. Bumabol sa kalalagayan ng mayaman. Pag mayaman ka all the way. Pag mahirap ka noon, mahirap ka all the way, basta pamatay ka, halos mahirap ka na. Unless may milagro, mayaman, mangyari sa buhay mo, nakahukay ka ng ginto at biglang mayaman. Pero all the way yan. Kung mahirap ka all the way. Di tulad ngayon. Diba? Ngayon, pwede kang yumaman. Sa namang paraan. Mga kapatid. So pag ikaw ay nasa labas, o nandun ka, alipin ka, ng tao na yun na mayaman, kailangan na nakapagyapak. Pang-apak, panyapak. Nakita niyo yung nirequire ng Diyos? Or, Captain of the Host, sabi niya, mga kapatid, alisin mo ang pangyapak mo. Dahil ito ay banal na lugar. Tinuro niya yung lugar, pero doon siya nakatunton.
Kung banal yung lugar, mas lalo yung nakatuntun doon na nagsabing banal yun. See, he is requiring something. Nire-require niya without saying, mga kapatid, dahil mayroon tayong free will, ito yung kalalagayan ko. Pero pag tinanggal mo yung pang-apat mo, pinapakita mo sa akin your humbleness, your humility, ay pinapakita mo sa akin na ready ka for service. Come on, church! Come on! Yun ang nakita natin doon sa Exodus chapter 3 verse 5. Nung si Moses ay naroon sa presensya ng Diyos, sabi ng Diyos, alisin mo ang pang-abak mo. Alisin mo yung pangyabak mo dahil yung lugar na ito ay banal na lugar. Hindi ka pwede pumabak dito na hindi mo inaalis yung pangyabak mo. See, if you want to be like me, if you want to be like me, holy, tanggalin mo yung barrier. And there's a barrier between your feet and the ground. The barrier is your footwear. Hindi natin nakikita yun. Pero there is an invitation. Ang invitation ng Diyos, kung gusto mong maging banal na katulad ko, alisin mo yung pag-apak mo dahil yun ang barrier. You cannot get in contact with the Holy Ground. Once na tinanggal mo yan, you will get in contact. Nakita natin si Moses na. Nung si Moses ay nandun sa presensya ng Diyos 40 days and 40 nights, mga kapatid, nung bumaba siya, di nakatingin yung mga Israelita. Bakit? Nasagap niya yung kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, at nasisilaw yung mga tao, di sila makatingin sa kanyang mukha. Sobrang ningning ng kanyang mukha, mga kapatid. Sabi sila makatingin. And that is being in contact with God. Nakikita natin, that ground is a holy ground. This ground is a holy ground. Anong kanta yun sa social? May holy ground na kanta. Gusto ko yung kanta na yun. This is holy ground. Na? Ang kanta na yun. Sana maano yun. Bakit yan? At dinideclare mo na holy ground ito. Why? Because when there are 2 or 3 gathered in His name, the place becomes a holy ground. Hindi natin na-realize yan. Ang Diyos ay narito. At kung siya ay narito, kikilos tayong banal dahil higit sa lahat, nahihiya tayo dahil yung panahuin natin pangdangal ay Diyos. Pero kaya kailangan may change na mangyari sa'yo. Kailangan mayroong spiritual change na mangyari sa'yo. Ma-born again ka talaga. Totoong ma-born again ka. Kasi once na hindi ka ma-born again, meron ka rin agam-agam, meron ka pa rin reservation. May reservation ka sa sarili mo na pag ginawa ko ito, pag gagawin ko ba ito, ipakinabang? Meron bang mangyayari talaga sa buhay natin na maganda? Oo, pinapasunod lang ako ng pastor na panot na yan. Para ano? Pero hindi panot ka rin eh. Pinapasunod ba ako ng pastor na yan para pag-isunod-sunuran ako? Hindi po. It is in the Word of God. Ang dinidiscuss natin dito, nasa salita ng Diyos. So, nire-require na every time na nandun tayo sa banal na lugar, nire-require niyang kabanalan. Kaya na, babalik tayo ulit doon sa buhok. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 11, hindi ka pwede magpaputol ng buhok kung babae ka. Lalaki pwede. Pag lalaki, kailangan ihayag mo si Kristo, kaya kailangan may clear buhok mo. Hindi ka pwede naman magpahabang lalaki, dahil pag nagpahaba naman ang lalaki, tinatago mo si Kristo. Parang ikinahihiya mo siya. Pag babae naman, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 11, basahin ninyo, basic yan, mga kapatid na doktrina natin, kailangan huwag mong paputulan ng buhok mo dahil yan na lang ang naiiwan na kaluwalhatian ng ibinigay ng Diyos sa'yo. Without that, wala ka ng kaluwalhatian. And yet, gusto mo pa rin putulan. Can you see that? It's either gusto mong gawin ang kalooban mo, hindi ka nahiya sa Diyos, at wala kang pakialam kung nasusunod mo ang Diyos o hindi. But you have to. Kung ikaw ay Kristiyano, naniniwala sa salita ng Diyos, na pag sinabi niya, pag gusto mong putulan ang buhok mo, magpakalbo ka. E kung pinutulan mo, hindi ka ng pakalbo, anong ibig sabihin niya? Hindi ka nahihiya sa Diyos. Di ba? Come on. Simple analogy. Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, kung magpapaputol ka ng buhok mo, magpakalbo ka. In any way, na magpaputol ka, in-straight mo yan, putol yan. Pag in-straight mo yan para makasunod ka sa uso sa sanlibutan, yan ay
Pero, kalikas ka. Ayaw mo makita. Si Pastor, may split ends ako eh. May split ends ka. Di putulin mo yung end, hindi mo putulin yung kalahati. Come on! Ang split ends mo ba? Abot hanggang dito o abot hanggang dito? Kung ganito lang, buhok mo, mga kapatid, abot na mga kapatid sa sahig. At sabi mo, may split ends ka. Hanggang dito yung puputulin mo, niloloko mo ang Diyos. Hindi si Pastor. Kakaya ka. Niloloko mo si Pastor. Hindi, ang Diyos ang niloloko mo. Kasi kung split ends ka, iputulin mo yung end ng buhok mo. You want your hair to be healthy? Putulin mo yung end. Bakit? Pag pinutol mo yung end, tapos na ba? Hindi pa matapos yung split ends mo, kaya split ends. Tulog. Grabe lang, parang yung ano ba, Brad? Mahaba ang aking palda. Mayroon nga nag-split. Pero ang split ang dito. Wala pa kakaiba doon, di ba? Wala pa kakaiba, may split. Mahaba ng ano, huwag ka lang tatagilid, Brad. Ay, sister, pag tumagilid ka, hanggang dito yung split na. See, ganun din yung buhok mo. Kung yan ay may split ends, putulin mo lang kung saan may split ends. Why? Yun ang utos ng Diyos. Eh, Pastor, pagtatawanan ako, that's the bitter herb. Yan yung bitter herb mo. Kailangan mo lulukin. Kung hindi mo lulukin yan, mga kapatid, walang pagbabago na mangyayari sa'yo. Mananatili kang ganyan hanggang dumating si Kristo at pag dumating siya, na ganyan ka, hindi ka niya isasama. Kala mo isasama ka niya? Hindi ka niya isasama. Hindi ka pwedeng makapunta sa kaharian ng Diyos ng 99%. It should be 100%. Eh, paano, Pastor, di ko magawa lahat pero gusto mong gawin? That's another story. Iba yung gusto mong gawin, di mo magawa. Kaysa all the way, sinasang-ayunan mo yung mali. Marami talaga tayong di magawa, di ba? Trabaho lang. Ayaw natin magtrabaho kung saan nagtatrabaho mga hindi matuwid. Di ba? Pero sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, huwag mong upuan yung inuupuan ng di matuwid, pero araw-araw inuupuan mo. See? So, anong dapat mong gawin? Huwag mong gawin kung anong ginagawa nila. Pero kung babad na babad ka dyan, posible hindi ka mahanap. You need something bigger than your will. More than your will. As long as hindi mo ma-admit yan, nahihirapan ka. Yung pwede lang tayo ilan tayo nasa bahay lang, work from home lang, araw-araw ka ng problema, you're not getting contact with people, hindi ka may pressure sa gusto ng opisina, mga kapatid, yung ginagawa na hindi ka mapipressure sa pakikisama. Napakahirap mga kapatid. Kung wala ng choice talaga, wala. Two things ang pwede mo gawin. Panindigan ka, hindi ka ganun sa kanila. At sigurado, ma-out of place ka. Pawalan ka pa ng trabaho. Pag nanindigan ka. Hindi pa sa Diyos mo. Na nandun yung conviction mo. Hindi yung, pinapasa Diyos mo na sa dati. Tapos pagdating doon sa lugar kung saan nabag sa kalooban, happy tayo, sarap dito, pagpakasaya tayo. Diba? Nasaan yung struggle mo doon, Brother Leo? Nasaan? Come on. Pakita mo, nalulumbay ka, nandun ka, kasama ka nga doon, nalulumbay ka. Hindi ka, you will not be happy, you're not happy. Ginawa mo lamang yun because it is the requirement of the job. Ipakita mo, hindi itong gawin namin, hindi ito dapat ang aking ginagawa. Can you see, brothers and sisters, we are peculiar people unto God. Amen. Tayo mga kakatwa. Pag sinabi mong kakatwa, hindi tayo 1 Peter 2:19. 2:19. Hindi tayo katulad ng sanlibutan. Kung ano yung dali ng sanlibutan, taliwas doon yung ating lakad. Tunay ba? See? Peculiar tayo, sabi ng ating Panginoon. So pag nandun tayo, tandaan po natin, ang esensya ng pagtayo ni Joshua sa harapan, mga kapatid, ng captain of the host is full submission. Full submission. Ngayon dapat, ang kalalagayan natin pag nandun. Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng palampasin ito. Hindi ko pwedeng palampasin ito bago ko i-discuss, i-preach ang captain of the host at Jericho. Kasi dapat dito pa lang, kailangan masettle na natin dito.
ano tayo dapat sa harapan ng Kapatid ng Diyos. See, hindi natin pwedeng igit yung gusto natin sa Kanya. But here, a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people. Si peculiar is oddball. Kakatwa, kakaiba. Ang ibig sabihin yan, that you should show forth the praises of Him, not the praises of your boss, not the praises of your friend, not the praises of higher ups, the praises of Him. Amen. God! Not even the praises of yourself. Hindi pa nga para sa kalwalatian mo. Kaya nasabi ng anak para kasulatan, we don't seek the glory of men. Hindi natin hinahanap ang pagluwalhati sa atin ng mga tao. Ang hinahanap natin ay pagluwalhati ng Diyos sa atin sa bagay na nagagawa natin para sa Kanya. See, who had called you out of darkness into His marvelous light. You got to remain as a marvelous light for Him. You got in contact with Him, He is the marvelous light, you will become the marvelous light. Pero kung walang makikitang pagkakaiba sa iyo ng tao, come on. See, let's confront this. Here and now. Pag walang makitang pagkakaiba sa iyo, mga kapatid, ng tao na hindi mananampalataya, na tumitingin sa iyo bilang mananampalataya, something is wrong. You have not shown what you are supposed to be. Hindi makita yung liwanag sa iyo. Hindi makita, mga kapatid, ang pagkatawag mo. Tandaan po natin. Revelation 17:14, sabi doon, mga kapatid, ang kasama ng kordero ay tinawag, pinili, at mga tapat. Mga tapat! Revelation 17:14. Dito umiikot to. Tandaan po natin, yung pinakita ni Joshua. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For He is the Lord of lords and King of kings, and they that are with Him are called and chosen and faithful. Sino yan? Tayo! Kailangan tinatayuan natin palagi yan, mga kapatid, na tayo tinawag na tayo ng Diyos. Kung tinawag tayo, lumabas na tayo doon sa dati natin kinalalagyan. Hindi na dapat nakikita na katulad tayo ng dati. Well, there will be bits and pieces na makikita sa atin, but generally, hindi na tayo ganun. Kasi hindi pa tapos ang Diyos. Kaya wala tayong ultimate goal dito sa buhay bilang mananampalataya. Isang kalabit ng Panginoon, sunod tayo agad. If you have not experienced yet the powerful punch of Satan, mag-ingat ka. Pero kung na-experience mo na, kunting kalabit ng Panginoon sa'yo, dapat doon niya ka alam. Kung hindi mo pa na-experience, then di ka lilinya. Kung di ka lilinya, talagang padadapain ka ng Panginoon. Hindi ka pwedeng hindi padapain ng Diyos. Tandaan po natin yan. Si para ikaw ay maging isang tunay na born-again Christian, padadapain ka. Yung mararamdaman mo sa sarili mo na you are worthless. Wala ka ng halaga. Ang God, ang pakiramdam mo may halaga ka at hindi mo kailangan siya na maging katulad niya, mga kapatid. Because you can do what you want. You don't need Him. Pwede mong itaguhin ang sarili mo, sasabihin sa iyo ng Diyos, sige, gawin mo gusto mo. Itaguhin mo ang sarili mo, but I will tell you, struggle palagi ang buhay mo. Because I am not the one doing, you're the one doing. Ang gusto ko ay ako ang gumawa para sa iyo. Ang kailangan ko lang sa iyo ay sampalatayanan mo ako. All the way, in the Bible, all the way. Pag sinabi ng Diyos, sige, gawin niyo to. Pero sino pa nakikipaglaban talaga? Ang normal yung ginagawa lang ng Israel ay tumugon. Doon sa panawagan na makibaka sila. Gawin ang kalooban ng Diyos. But in the end, para matalo yung kaaway, kailangan mag-intervene ng Diyos. Dahil kung hindi mag-intervene ng Diyos, hindi sila mananalo. Wala silang panalo. At lahat ng kanilang panalo ay imposible. Nung sinabi ni Joshua, ito ka! Araw, huwag ka lumubog. Kung ito ka buhay, huwag ka magsisika. Hindi ko malam. Can Joshua do that? Hindi magagawa ni Joshua. Sino gumawa niya ng Diyos? Bakit kailangan niya maubos yung kaaway? Dahil kung hindi niya maubos, makakapag-regroup sila at sila babawi, babalik at sila matatalo. Kaya kailangan matalo niya sila lahat sa araw na yan. At para matalo niya, kailangan hindi lumubog yung araw. Kaya natalo niya yung kaaway. Pero sino hindi nagpalubog doon siya? Ang Diyos. Kasi sinabi ni David, mga kapatid, sa siklag, di ba? Sasalakay ba ako, Panginoon, para mabawi ko yung anak ko at asawa ko, mga asawa ko? Mga anak ko at mga asawa ko at mga anak at mga asawa ng aking mga kawal, sabi ng Diyos, wala kayo.
Lumalaki siya. Sino na panalo? Ang Diyos. Nakuha niya. Naibalik niya yung kanyang asawa, naibalik niya ang kanyang mga anak, at naibalik niya yung asawa at mga anak ng kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya nung umalis siya. Mga kapatid, dahil gusto siyang patayin ni Saul. So umalis siya doon sa kaharian. At may mga sumunod sa kanya. Pero nung nakuha yung kanilang mga anak, at nakuha yung kanilang mga asawa, sabi ng banal na kasulatan, gustong patayin si David. Oh, hallelujah. Napakahirap, di ba? At hiningi ni David kung anong kalooban ng Diyos. Sabi niya, mga kapatid, anong gagawin ko, Panginoon? Sasalakay ba kami? Tingnan yun, di pinangunahan ng Diyos. Kung ikaw yun, tinakot ka, sige, salakay tayo. Kaysa patayin niyo ako, salakay tayo. Di ba? Sugod ba, kapatid? Pero hindi niya ginawa. Hindi siya nagpa-pressure doon sa mga tao. Come on. Inalam niya muna ang kalooban ng Diyos at ang sinabi ng Diyos, sumalakay ng tagumpay siya. Is that the first and last? No, the second time. Second time, tinanong niyo ulit ang Panginoon. After this, there's another one. Sasalakay ba ako ang Panginoon? Anong sagot ng Diyos? Hindi. Hindi pwedeng pagbasihan mo ang isang bagay na gano'n kayo ng respond ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Every time nalalagay ka sa kalalagayan na hindi maganda, tumulong ka sa Diyos! Siya ang iyong tagapag-adya. Amen. Siya ang iyong comforter. Amen. Hindi si pastor, hindi asawa mo, hindi asawa mo lalaki, hindi asawa mo babae, hindi kaibigan mo, hindi anak mo. Ang tunay mong comforter, mga kapatid, ay ang Diyos. Once na tumulog ka dyan, hindi ka mabibigo. Walang kabiguan ang pagdulog sa Panginoon, mga kapatid. Meron tayong experience, kung minsan patatagalin pa nga niya. Meron ba talagang Diyos? Bakit ganito ang kalagayan ko? Parang hindi ako tinutulungan. Kaya alam mo ba, kung minsan yung bagay na hinahayaan ka, na ganyan ka, kasi yung sitwasyon mismo, yun yung ginagamit ng Diyos para tabasin ka. Ibig sabihin, meron ka pang magagaspang na bagay na kailangan maalis sa'yo. Kaya pinababad ka kung minsan niya. Kailan matatapos ng Panginoon? Matatapos siya kung gusto na ng Panginoon. Tapusin. Kung ikaw ay tapos na, mga kapatid, hihinto ang Panginoon dahil alam niya, hindi mo na siya kailangan. Pero kung hindi ka pa lumili niya sa kalooban ng Diyos, makakarinig ka from time to time sa Diyos. So nakikita natin ang isa pang bagay dito. It's a binding contract. To remove your shoes is a binding contract. Ibig sabihin, nakagapos na kontrata na hindi pwede masira. Ruth chapter 4 verse 7, Brother Johan. In Ruth chapter 4 verse 7, gustong bilhin ni Boaz si Ruth. Pero sabi niya, meron mas higit pa sa atin na mas malapit na kamag-anak. So siya ang may unang karapatan para tubusin na. Sabi niya. So, tatawagin ko siya sa harapan ng mga elders. Sabi niya, at doon, kung tatanggihan niya yung kanyang karapatan, right, para tubusin ka kung tutubos. Sabi niya. So ito na yung desisyon ng una, first in line, sa redemption. Now, this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing. For to confirm all things, a man plucked off his shoe, remove your shoes, and gave it to his neighbor, and this was a testimony in Israel. Therefore, the kinsman said unto Boaz, buy it for thee, bilhin mo para sa'yo. So he drew off his shoe, and Boaz said unto the elders, and unto all the people, ye are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Chilion's and Malon's of the land of the hand of Naomi. Brother Joel, pwede pakitignan sa TLB. Kasi mo kami hindi... Yung shoes kasi pagkatapos niya hinubad, binigay niya. Hindi lang niya hinubad. Binigay niya yung shoes, mga kapatid, kay Boaz. Sumuwi siyang walang sapatos. Pero there's a reason behind, mga kapatid, bakit niya binigay kay Boaz. And that is to transfer the right to Boaz. Nawala yung right niya, inilipat niya kay Boaz. Nakikita niyo ba? What Joshua did, mga kapatid, doon sa Gilgal, when he saw the captain of the host, mga kapatid, is to give up his right. In those days, it was the custom in Israel for a man transferring right of purchase to pull off his sandal and hand it. Nakita ninyo? Well, he has to hand it over. The sandals, yung sandal niya, mga kapatid, na tinanggal niya, i-hand over niya doon sa gusto, yung next in line,
na gusto, mga kapatid, bilhin yung pag-aari ni Ruth. And the one next in line is Boaz. Okay. Hand it to the other party. This publicly validated the transaction. So, as the man said to Boaz, you buy it for yourself. He drew off his sandal. Then Boaz said to the witnesses and to the crowd standing around, you have seen that today I have bought all the property of Elimelech, Chilion, Mahlon from Naomi. So makikita po natin, mga kapatid, ang isang bagay ulit dito, na pag hinubad mo yung sapatos mo, who is the Lord Jesus Christ? He's the kinsman. Hallelujah. Kaya gusto ko makita niyo dito, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, ang tupa ay walang karapatan. Grabe, ano? Kawawa talaga tayo, mga Kristiyano. A sheep has no right, sabi ni Brother Branham. He is stripped of all his rights, sabi ni Brother Branham. Bakit? Kasi yung karapatan mo, sinuko mo lahat kay Jesus. At nung isinuko mo lahat kay Jesus yung karapatan mo, siya naman ang nag-take care of you. At sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. So ano yung nakita natin dito, mga kapatid? Ang nakita natin dito, bilang captain of the host ng Israel, si Joshua, he was ordered by God, mga kapatid, na siya ang magsampa sa Israel doon sa Promised Land. Nung nakaharap niya yung captain of the host ng Diyos, at sinabi ng captain of the host of Diyos, ako yung captain of the host na galing sa Diyos, hinubad niya yung kanyang karapatan. At isinuko niya lahat. And you see that? When we are truly in the presence of God and claim that Jesus Christ is in us, lahat ng karapatan natin dapat na isuko na sa Kanya. So kahit anong gawin ng kaaway sa atin, well, mag-react tayo, that's normal. Pero dapat ma-realize natin na wala na tayong karapatan. Wala na tayong karapatan magalit, wala na tayong karapatan magdamdam, wala na tayong karapatan magsalita na hindi maganda, wala na tayong karapatan makipag-away, wala na tayong karapatan magmalaki, wala na tayong karapatan, lahat ng karapatan ng isang natural na tao, wala na lahat. Ito dapat sa atin. Anong meron sa atin? Yung kalikasan ni Kristo. Kaya every time may nakakadanas ka ng sama ng loob, ano sabihin mo? Kung ang palagay mo sa sarili mo, you are wrong by other people, ano sasabihin mo? Panginoon, hindi ko kayang patawarin ng tao na ito. Kasi ang pakiramdam ko, minamaliit niya ako, ang daming ginagawa sa akin na hindi magandang bagay, magsama-sama na loob ko, paano mo mapatawad to? Kung sagad to the bones yung sama ng loob ko sa kanya. Pero may kakayanan ka para baguhin mo yung puso ko. Amen. Kaya dumudulog ako sa iyo, Panginoon. Asawa mo man yan, kapatid mo man yan sa pananampalataya, mga kapatid, o sino man yan, anak mo man yan, mga kapatid, na kung minsan sabi, anak ka lang, wala kang karapatan sumagot-sagot sa akin. Diba? Pero kung minsan ginajustify natin yan. Tama na may sinasabi ko eh. But you were not an island. Tandaan po natin, lahat ng sulok ng lugar, mayroong hindi mananampalataya. At pag once oras na claim mo na mananampalataya ka, tinitignan ka kung mananampalataya ka nga. Dapat ang makita sa iyo, ikaw ay living epistle of God. At ang ulang-ulang nagpapabagsak sa atin, mga kapatid, yung awayan ng mag-asawa. Bakit? Ano ba lumalabas sa bibig natin pag inaaway natin ng asawa natin? Maganda ba? Mabuti ba? Ikararangal ba ng ating asawa? O lait na lait siya, mga kapatid? At kulang na lang, mga kapatid, maging hampas lupa yung asawa mo. Di ba? Tumatawa si Ana. Natitira pa ba? May natitira pa ba sa akin na ano? Meron pa ba akong, paglabas ko pa dyan, titignan pa rin ba akong tao? O ano nang tingin sa akin ng tumatawa rin si Sister Rian? Naku, nakakatakot tong dalawa na to. Nag-uusap yata tong dalawa na to. Pagpasensya nyo na. Pero, kontrolin ninyo. Kasi kung hindi nyo makokontrol yan, lalo na kung may mga umaangkin din na mga Kristiyano doon sa lugar ninyo, pag hindi nyo kinontrol yan, sasabihin, peki kayo. At kung sila marunong silang magpakitang tao, di ba? Kahit galit na galit yan, kinokontrol nila kasi gusto nila maipakitang tao na sila ay mga Kristiyano. Titalo kayo. Eh kayo yung totoo. Kung tayo yung totoo, mas tayo dapat ang magpakita na totoo tayo. Amen. Kontrolin natin maigi yung galit natin. Ilingin natin ang tulong ng Diyos. God will rescue us. Totoo yan. Amen. Hallelujah. Kung naniniwala tayo siya palagyan na saklulo, sasakluluhan tayo agad.
Minto ka lang sandali. Tigilin mo yung galit mo, sabihin mo, kahit mabilisan. Kahit mabilisan. Hindi pa ginagawa sa RJ. Hindi pa naman. Pag ginawa, delikado. Delikado ang mga babae sa Ciudad Real. Church. Okay, di pa naman nakagiti pa si RJ. Sa akin, ginagawa eh. Akala nyo, nakalasad na ako. Pero yun ang kailangan ninyong gawin, mga kapatid. Itulog niyo agad sa Diyos. Sabihin niyo agad, Panginoon, di ko kaya ito. Tulungan mo ako. Dahil kung dumating ka sa oras na ito, ganitong damdamin, paano makakasama sa inyo? Darating na, bigla ng Panginoon. Nagwing-wing mapanay. Mawawala ka sa lugar na ito. Anong gagawin mo? Kailangan nakahanda ka palagi. Pakinggan mo palagi yung instruction. Ano ang pinakinggan nung aalis na, mga kapatid, lalabas na sa Ehipto ang mga Israelita? Pinakinggan nilang maigi ang sinaysay ni Moses sa kanila. Kailangan natin. Hindi ko ginustong maging pastor. Alam niyo ba yun? Hindi ko ginustong maging pastor. Alam ng Diyos yun. Mas ginustong ko maging pare. Hindi totoo yun. Kung bata ko na-imagine ko na pare ako. Kaso, ang nauna pumasok sa seminaryo, kuya ko. Buti hindi na ako naging pare, mga kapatid. Akala'y nagbibiro ako. Pero as a pastor, talagang hindi ko ginagay maging pastor. I enjoy listening. Hindi ko alam na doon pala ako dadalhin. Noon, mga kapatid, nung kumpisa, tanong yung sisig, kumpisa namin, mga kapatid, gusto ko kumatin dahil natututo ako. Parang buhay na buhay ako. Hindi ko eh. Basta gusto ko nakakarinig ako ng mensahe kasi kakaiba. Sa pagkatan mo, mga kapatid, hindi mo mapapilit naman ako, nakaano ako palagi, nakaabang ako kung nasasabi ng pastor, ng teacher. Teacher namin no, si Pastor Dani, mga kapatid, katapos si Pastor Paning, pero before that, ang pastor ko si Pastor Will, grabe teacher na. Teacher na, patay na, si Pastor Will. Teacher na, preacher pa. So pag nag-preach siya, mga kapatid, may halong preaching, siguro yun, kaya nag-alato rin. Kasarap ko yung spirit ko, mga kapatid. Pinapakinggan ko maiging. Wala akong dalang papel, kaya ako, pakita nagsusulat ako. Pero dito sa utak ko, mga kapatid, during that time, lahat ng scripture na binanggit, walang hindi ko nakatala sa isip ko. Pagdating ko ng bahay, hindi ko unahin ang pagkain. Ang gagawin ko agad, kukuha ko ng papel at order. Papel at order. Susulat ko lahat ng scripture. Pagkasulat ko lahat ng scripture sa mga gamit. Pagkatapos kong kumain, titignan ko yung scripture. Kung yung scripture tama, una. Pangalawa, mga kapatid, kung scripture na inilatag sa atin, magpapatutuho doon si Timodo. Ganun ang galing mo. Hindi ko naman alam, hindi prepare na pala ako ng Panginoon sa pagiging pastor. Pero enjoy na ako sa ganun. Bilang isang enjoy na ako. Na nakikita ko yung mensahe na bubuksan sa akin, mga kapatid. Enjoy na ako. Okay na sa akin yun. Tawag na ako. So, tatlong bagay yung pagharap ni Joshua doon sa harapan, mga kapatid, ng Captain of the Host. Una, it requires, mga kapatid, when you are in the presence of the Captain of the Host, it requires holiness. Pangalawa, it requires, mga kapatid, servitude. Handa ka na maglingkod para sa Kanya. Pangatlo, mga kapatid, it's a binding contract. Si Diyos kasi yung nakikipagkontrata sa'yo. Na pag gagawin mo yung kalooban niya, mga kapatid, hindi niya pwedeng sirain yung kontrata. At hindi mo rin pwedeng sirain yung kontrata. Pag sinabi mong binding contract, nakagapos yung kontrata. Hindi ito, mga kapatid, aalis, mananatili yan. It's a binding contract. Ganun makipagkontrata ang Diyos. At nung inalis, mga kapatid, ni Joshua, yung kanyang sapatos, ng very reason bakit siya nandoon, ay tinatansya niya. Paano niya, mga kapatid, sa salakayin ng Jericho, pagdating ng chapter 6 ng Joshua, sinaysay ng Captain of the Host, ano ang gagawin nila para mapapagsak nilang Jericho. Dinisinan. Pero sinang sumalangay? Sina Joshua. Sina Joshua sumalangay. Sila yung umikot doon, mga kapatid, ng ilang araw, 7 araw. But just for a shout, bumagsak. Mga kapatid, yung napakakapal. Pag-aaralan natin yan next week. Napader ng Jericho, mga kapatid.
na pwedeng dalawang karwahe tumakbo doon, napabagsak, ng sigaw. Sigaw lang. We will see that next week, mga kapatid. Grabe naman ito. Hindi lang yan, mga kapatid. Sabi ng ating banal na kasulatan, gusto ni Brother Leo ko, sila na may takot sa Diyos, ay pinapaligiran sila ng mga anghel ng Diyos. At nung ipinakita to doon sa panahon, mga kapatid ni Eliseo, sabi mga kapatid ni Gehazi, sabi niya, Panginoon, na pagkagising ni Gehazi, napaligiran tayo ng mga Syrians. Ano sabi mga kapatid ni Eliseo? Sabi niya, sila na nasa atin ay mas marami kaysa kanila. Come on, church. Yung kanilang nilalagyan ay napapalibutan na ng mga kapatid ng mga Syrians para atakihin sila. Then bawat bagay, mga kapatid, hallelujah, nabalak gawin ng hari ng Syria, mga kapatid, ay alam ni Eliseo at pinapayuhan niya ang mga Israel kung anong kanilang gagawin para magapin nila mga kapatid ng mga Syrians. Kaya gusto nila mamatay na si Eliseo para wala ng problema. Kaya pinasalangay nila, mga kapatid, yung lugar kung saan siya naroon, mga kapatid, at pinalibutan nila ito. Pag-gising ng Gehazi, sabi niya, papalibutan tayo ng mga kaaway. Pero sabi ng mga kapatid ni Eliseo, mas marami ang nasa atin kaysa kanila. Amen. Sabi niya, Panginoon, buksan mo ang mata ng lingkod nito. At nung binuksan, mga kapatid, hindi lamang, mga kapatid, mga anghel na nakapalibot sa kanila, kundi naglalagablab na mga karawa, chariots of fire! At anong nangyari? Mga kapatid, see, I believe these are the angels na kasama ng captain of the host. I believe na ito, mga kapatid, sila ang gumiba ng pader ni si Joshua. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Ginawa lang nila sumigaw. See, when you are fully submitted to God, hindi na nga lang sigaw pwede mong gawin. Sabi mo lang, sabi niya mga kapatid, ang pangako ni Jesus, anuman ang hiligin niyo sa aking pangalan ay pagkakadugo sa inyo. This is our Lord Jesus Christ. Tinawag siya si Hebrews na captain of our salvation. Pupurihin ang Panginoon. See, parang gusto ko lang ituloy, kaso mag-alas 12 na. Kaya ituloy natin next week. Ang ganda, sama na natin siguro si Rahab dito. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin. Purihin ang Panginoon. Nalalampas-lampasan natin ang bagay nito, mga kapatid. Pero malaman pala. Ang daming bagay na nakapaloob, mga kapatid. At this, we need to be fully submitted. That's the very essence. In the presence of God, we must be holy as He is holy. And we are invited to become holy. Amen. Invitasyon. Hindi ito cake crush. Hindi tayo cake crusher. May invitasyon ang Panginoon na maging banal tayo. Kaya nasabi niya, as I'm holy, you must be holy. Paano tayo maging holy? Bahala siya. Pero kailangan lang natin ay mag-respond doon sa invitasyon. Mga kapatid, next, kailangan maglingkod tayo. Hindi tayo ang dapat makipaglaban. Pero kailangan niya ang puso natin. Amen. Kailangan niya na ipaglingkod natin ang puso natin sa Kanya. We must be fully submitted to His will. Kasi yung kalooban niya, yun ang magpapabagsak sa kaaway. Hindi tayo. Siya mismo. And His ways are not our ways. Tandaan po natin yan. Amen. Hallelujah. So we must serve Him, mga kapatid. Then it's a binding contract. Makakaasa tayo, natutuparin niya naman ang pinangako niya. Amen. Purihin ang Panginoon. Tatlo yan, malagi. Humility, servitude, and a binding contract. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po kaming lahat sa umagang ito. Dalhin mo po sa aming mga puso ang bagay namin narinig, Panginoon. At nawa ito'y gumawa ng isang bagay na ikababago namin patungo sa pagiging kamukha ni Kristo, Panginoon. Huwag mong hayaan, O Diyos, na kami ay mapaglaruan ng kaaway, Lord God, na patahakin kami sa landas, Panginoon, na hindi mo kalooban. Meron ka ng bagay na ginawa para sa amin. Mayroon ka ng daan na inihanda para sa amin. Ikaw ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Tulungan mo na lamang kami, ipagsuko ang aming kalooban sa iyo, Panginoon. Tulungan mo na lamang kami na umasa palagi sa iyo. At sa mga bagay na nais mo na gawin namin, bigyan mo kami ng kakayanan na magawa po namin ito, Lord God. Dahil there's a lesson palagi doon kay Lazarus. Pagamat kaya mo na pagulungin, Panginoon, yung bato na tumatakip doon sa kuweba, i-require mo yung tao na gawin nila kanilang bahagi, Panginoon. Kaya meron kaming bahagi. Hindi namin alam kung minsan kung ano yon. Pero kung hinihingi mo yung bahagi na yon upang maganap mo ang kalooban mo sa amin, Lord God, ihayag mo ito sa amin. Para maging katulad kami ni Joshua, sabihin namin sa iyo, ano po ang gusto mong ipagawa sa amin, Panginoon? Lord God, iniiwanan po namin ang bagay nito sa iyong harapan. Tinataas po namin ang buong ingat. Ingapin mo po ito, Panginoon, hiniling po namin. At pagkaingatan po ito hanggang sa iyong pagdating. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, po ang aming samantalangin, lahat ng banal malimig sabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. At tinatawagin mo na si Brother Kel para isa lang ating gawain. Hallelujah.
Sebuah edukasyon upang natin tayo lagu pagkatuwa sa mga sabot doa yung mga kapit sa bangkangit ay primawit na kinamak na pagawin doa.
Siya ang muna sa mga kapagawa ko nila na. Oh, hallelujah. Salamat. Salamat. Naglamit na pa. Nakita namin. Yes, Lord. Hindi ko paguluwagan ito. Pagkabait na. Yes, Lord. Amen. Nakulait ka. Wala ni... Dahil sa kabila ng mga bagay na ang nagagawa namin na hindi ayos na yung bala ng kapatid ko. Dahil pa rin naging biyaya ang kapag sa amin. Tapos na pagbutin mo ng mga kailangan. Yes, Lord. Amen. Malayo po kami lahat. Yes, Lord. Amen. Nakatulat po. Kawalin po kami. Dito po yung mga taong kahihina. Yes, Lord. Matamas. Oh, hallelujah. Lord. Maraming po na. Ano mo muna sa bahay. Oh, yes, Bahay Lord. ko. Yes, Lord. Bahay ko siya. Yes, Lord. God, Lord Jesus Christ. Yan po siya. Yes, Lord. Pwede mo pang kailangan ko po. Oh, yes, Lord. Kami ba natin kagalabi na ito? Yes, Lord. Amen. Ama, rin ka, sambahin at paglain ka. Pumunta niya sa makapangalan mga anak. Jesus Cristo, ito mo lang sa Amen. Pero